Bakit hinahayaan ng Diyos ang mga pagsubok sa buhay mo? Paano kung ang mismong bagay na ipinagdarasal mong alisin ng Diyos ay siya pala ang ginagamit niya upang ihanda ka sa iyong pagpapala? Maraming tao ang nagtatanong, Panginoon, bakit ang dami kong pinagdadaanan? Bakit parang habang lumalapit ako sa iyo ay lalo pang humihirap ang buhay? Ngunit pansinin natin ang sinasabi ng Biblia. Mapalad ang taong nagtitiis ng tukso, sapagkat pagkasubok sa kanya, siya'y tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa kanya. Hindi sinabi ng Diyos na magiging madali ang lahat. Ang ipinangako niya ay sasamahan niya tayo sa gitna ng mga pagsubok. Tignan mo si Jose, ipinakita sa kanya ng Diyos ang kanyang pangitain. Ngunit bago siya makarating sa palasyo, dumaan muna siya sa pagtataksil ng kanyang mga kapatid, pagkaalipin at pagkakabilanggo. Tignan mo si David, bago siya naging hari, nagtago muna siya sa mga kuweba at tinakasan ang mga nais pumatay sa kanya. Mga kapatid, ang mga lambak at bundok na iyong dinaraanan ngayon ay hindi palaging tanda na iniwan ka na ng Diyos. Maaring ito ang paraan niya upang palakasin ang iyong pananampalataya, hubugin ang iyong pagkatao at ihanda ka sa mas malaking layunin. Katulad ng binghi na tumutubo sa ilalim ng lupa, hindi agad nakikita ang paglago. Ngunit may ginagawa ang Diyos kahit hindi mo nakikita. Kung pakiramdam mo ngayon ay mabigat ang iyong dinadala, huwag mawalan ng pag-asa. Ang pagsubok ay hindi palaging katapusan ng iyong kwento. Maaring ito ang simula ng isang himalang inihahanda ng Diyos para sa iyo. Kaya magtiwala ka sa Kanya, sapagkat ang Diyos na nagdala sa iyo sa gitna ng bagyo ay siya ring magdadala sa iyo sa ligtas na pangpang. Ang iyong kasalukuyang laban ay hindi hihigit sa kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa iyong buhay. Amen. Kung sang-ayon ka, huwag mag-atubiling mag-Amen. Inaanyayahan ka namin sumali sa libreng fellowship upang pag-aralan ng salita ng Diyos. Handa ka ba?